Praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Puri natin ang pangalan ng Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah. We celebrate your goodness, O God. Hallelujah, we celebrate your goodness, O God. Your full of grace and mercy to everyone, Panginoon. Lumalagyan ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Lahat na hindi nga magpupuwi sa Panginoon. Lahat na kamay magpupuwi sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Magpupuwi sa Panginoon. Dahil sa Diyos na nakamangyayaw, He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. He inhabit the praises of His people. Amen and amen and amen. Glory to God. Lord to God. Hallelujah. Praise God. Puri ng Panginoon sa ating pong pagpatuloy at tayo po ay nanalangin kung mayroon pong mga prayer request upang pag-pray natin sa Panginoon. Mayroon po mga prayer request dyan, pag-pray. At wala na, spoken na pag-pray natin sa Panginoon. Praise God, salamat sa Panginoon sa gawain ng Panginoon doon po sa Baguio. Praise God mga nanay, puri ng Panginoon na siya nag-iingat po sa akin. Amen! Hallelujah, God is good! Hallelujah! Salamat sa mga pagluto. Hallelujah, Brother Ruben, sa Brother Romel, ganoon rin po sa mga nanay na aktibo sa suporta sa gawain ng ating Panginoon. Amen! Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa kanyang presensya. Hallelujah! Sa kanyang rin, sa kanyang ingat, at sa kanyang kabutihan, tayo po ay ingatan ng Panginoon. Amen and amen. Praise God. Tayo po ay nanalangin. Praise God. Dakilang Diyos na magpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mahimala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay. Ikaw ang Diyos na bigay ng kagalingan at kalakasan. Ikaw ang Diyos noon at sa ngayon magpakailanman. Amin pong sinasawayan ang mga maglang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amin din maraming kagalingan, kahusayan, Panginoon. May maraming Espiritu Santo, Panginoon. We celebrate, hallelujah, the Mesa Pentecost, Panginoon, today, Panginoon, Lord. But you are our Holy Spirit to everyone, Panginoon. Those who are worshiping you, Lord, hallelujah. You inhabit the praises of His people. O kahit na sa pagpupuri ng iyong mga anak mo, Panginoon, Lord. We are here, hallelujah, to worship you, Lord, hallelujah. I am sky and glory, well, on this place, mo, Panginoon, Lord. Madamang yung mga presensya, and your goodness and mercy. You are the one with peace and happiness and joy and the power of the Holy Ghost. Satisfaction of our souls, hallelujah. Anoint everyone, Panginoon, Lord. Forgive, Panginoon, those who have presence against me, Panginoon, Lord. Hallelujah, for the Holy Spirit in Jesus' name. In Jesus' name, thank you, Lord. May mga sa kawalan ko sinasaway in Jesus' name. Oh, God, we declare deliverance and healing. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Receive healing. Receive deliverance. Those who are worshiping God in Jesus' name. Those who are believing God in Jesus' name. Amen and amen. God, thank you, Jesus. Amen and amen and amen. Praise God, praise God. At nakuha po tayo. Praise God. At sabi nga sa Revelation 8 verse 13, and I beheld, narito I heard, and the angel flying through the midst of the heaven, ang anghel at lumilipad sa gitna ng langit, saying with a loud voice, at sinabi ng malakas na boses, woe, 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 kaaba sa aba, to the inhabitants of the earth, ang mga nang sa lupa, by the reason of the other voice of the trumpet of the three angels which are yet to sound. Ang mundong ito ay kahabag-habag ang nagmamahal sa mundo dahil malapit na lubunawin ng Panginoon ang mundo. Sa patuloy, kailangan natin po ang panalangin sa ating Panginoon na ingatan ay ng Diyos sa anumang mga panganib, anumang mga sakuna, anumang mga trahedya sa buhay. Eh, diba? Hallelujah! Puri natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus! Amen and amen! Before we have to continue our topic, ating pong mga kalastas naman na ang mundo ngayon ay puno na ng kahabag-habag ang nagmamahal sa mundo. Dahil sabi ng banal na kasulatan, huwag natin ibigin ang mundo. Ang nagmamahal sa mundo ay kaaway ng Diyos. Ngayon po,
sa 1 John chapter 2 verse 15. Ang sabi po, ang balita nung nakaraan, this disease could be 20 times deadlier than the COVID-19. Ang pangyayari ngayon, marami po nagkakasakit dahil ayon po sa balita, ang diseases o ang virus ay mas matindi pa po sa COVID-19. 20 times na double ang lubhang na sakit na idudulot po ng virus, itong tinatawag na pinakakala nilang X virus. Sa Japan, yan ay mayroon po umalang doon ng mga virus. What is the deadly flesh-eating disease? Ang virus na yun, Streptococcus pyogenes, yan ang kumakain ang laman. Ang laman ay kinakain ng virus na yun. At nangyayari ngayon po sa Japan. Ang symptom po ng virus, ang sabi dyan, ay magkaroon ka ng sore throat, magkaroon ka ng cold, magkaroon ka ng tonsillitis, pneumonia, meningitis, hypotension, sunburn like rust, and end of organ failure and tissue necrosis. Kapag bumabang ang virus sa katawan ng taong ngayon na lumalaganap ngayon sa Japan, ay magkaroon ng failure ng system ng katawan ng tao, yung mga organs. Kaya kailangan natin ng prayer sa ating Panginoon. Amen ba? We need to pray to the Lord that God will keep us and protect us from the virus, from sickness and diseases. Amen? And then pray natin ang ating Panginoon. God is there to protect His people if you are praying to God. Amen ba? Ang panalangin ay mahalaga po sa Panginoon. For without God, we can do nothing. At sa ibang lugar, umulan po ng mga isda. Sa halip ng tubig, inulan ay isda. Kaya pinupulot na nila ang mga isda. Ang iba naman, maraming namatay ng mga isda, pati dolphin, dahil ang dagat ay naging pula. Di ba pinalakay natin yung nakaraan na linggo? So, magkaroon po ng matinding dagat sa mundo ito, magkaroon ng lindol. Kaya kailangan natin ang panalangin sa Panginoon na ang lindol na bigwan na kinakatakutan ng po dito sa Metro Manila na ingatan tayo ng Panginoon at iligtas na ng Panginoon sa kapahamakan. Amen ba? Hallelujah! God is there to protect His people, those who are praying upon Him. Amen ba? At maraming nakikita na operation ng ating Panginoon sa kalangitan. Yan. Yung cloud na pakita, ayun po sa kanilang pati ang angel, mayroon pong angel na mapakita. May sinasabi ng angel na kahabang-habang ang mundo ngayon. At mayroong angel na more than speed of light ang bilis. Mapakita na siya ng flaming of fire. Ang sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 7, humigit sa angel sa flaming of fire. At yan po. At ayun po sa, ang mayroong angel pala na na maraming mata. Ayun po sa Revelation chapter 4 verse 8, the angel is there is a 6 wings full of eyes. Maraming mga mata ang angel na yun. Ibig sabihin, tumitingin po sa katauhan. At itong larawan na yun ng angel na lumipad, nung nakaraang araw, nandun si Mrs. ko sa kapit, nagpapahinga siya, may nakita siya ng angel ganyan rin sa ulap. May nakita siya, diba? Ganun po ang angel na ibig sabihin nagpapakita ang Panginoon at premonition na kailangan natin mag-pray sa Panginoon dahil kahabang-habang ang mundo na ito. Kaya kailangan natin ng prayer sa Panginoon. Amen ba? We need to pray to the Lord. Hallelujah. God will protect His people. Amen? So, ang topic natin ngayon ay the shining star. Amen ba? The shining star.
Praise God. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Ikaw, Panginoon, ay magbigay po ng bibisyo, pagkapala, Panginoon, Lord, sa mensahe ngayon, that each and everyone filled with the Holy Spirit. Without you, we can do nothing. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Our topic today is Shining Star. Ang nagliliwanag ng bituin. So, ang sabi po sa ating pong teksto, Daniel chapter 12, verse 1 to 4, and at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation Eden, the same time at the time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Kaya ang anghel ng Panginoon ay tatayo sa mga anak niya dahil magkaroon ng panahon sa kaguluhan sa mundo, digmaan sa mundo, at ililigtas ng Diyos ang kaniyang mga tao, na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. I hope that our name will be written in the book of life. How do we know that your name will be written in the book of life? If you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen ba? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Kailangan ang ating pangalan ay sulat sa aklat ng buhay. At ang pangalan na isulat sa aklat ng buhay, manatili dahil na kailangan kung tayo na patuloy sa Panginoon. In Revelation 3 verse 5, he that overcometh shall be written in white linen, and his name will not blot out in the book of life, and his name will be confessed to my Father which is in heaven. Ang magwiwagi, ang kanyang pangalan ay hindi buburahin sa aklat ng buhay, at magsuot siya ng puting damit na tanda na kalinisan at tagumpay at kausayan at kabanalan. So, at sabi sa Revelation 12 verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Marami ang mga na matutulog. Ang namatay, tila matutulog lang. At siya'y gigisingin ng Panginoon. At sabi diyan, some to the everlasting life, ang iba ay sa buhay na walang hanggan. And some to shame and everlasting contempt. Sa iba ay sa walang hanggang buhay, ang iba naman sa kayahiya, naroon ay walang hanggang kaparusahan at kabustaan. Kaya, and Daniel chapter 12 verse 3 and 4, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Ang matatalino sa Panginoon, naging matalino sa Panginoon, magiging liwanag na nakala sa liwanag na permanenteng magliliwanag. And they that turn many to righteousness as the star forever and ever. Ang isang nagkamatawid at katulad siya ng bituin sa langit na manatiling magliliwanag magpakailanman. Amen ba? Kailangan tayo ay magdala ng maraming mga kaluluwa na maging matuwid upang tayo magliliwanag magpakailanman. Yan tinatawag na shining star. Magliliwanag ka sa kalangitan, magliliwanag ka, hallelujah, sa kapanahunan natin ito. Sa verse 4, sabi, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Titiklop mo ang salita at siluan mo ang aklat, even to the time of the end, kahit na sa panahon ng katapusan. At ang sinasabi, many shall run to and fro, marami ang paruot na rito,
and knowledge shall be increased. Do you notice na ang karunungan ngayon ay lumalago na? Noong una ay hindi na mga high-tech ang mga tao ngayon. Dati-dati makausap mo ay kinakailangan harapin mo ang tao ngayon. So high technology, dahil po sa high technology, makausap mo lang siya doon sa social media, doon sa internet, doon sa cellphone, doon sa mga gadget na ginawa ngayon. At ang tao ngayon, parupa nito, ang tao ngayon ay puno na po ng kaalaman. Ang mga kabataan ngayon puno ng kaalaman. At tayong nakakatanda ay na kailangan ay lumago rin sa kaalaman, hindi lamang sa mundong ito. Lumago kayo sa kaalaman ng Diyos. Dahil kung hindi na lumago sa kaalaman ng Diyos, ay mapariwara kayo, malinlang tayo. May sinabi sa Hosea chapter 4 verse 6, "My people are destroyed for the lack of knowledge, because they reject knowledge, I will reject the kapag ating tinataboy ang karunungan sa Panginoon." Tayo ay malilinlang. Kailangan natin ang mga salita ng ating Panginoon. Ang kahulugan ng shining star in a Hebrew word, meaning to admonish. Ang shine ay mag-admonish ka, magpapayo ka, ang warn, magbigay ka ng babala, and teach them and send out light to light, be shining to lighten. So, kinakailangan makikita ang iyong tanglaw at liwanag, magliliwanag ka, magiging halimbawa ka, ibig sabihin sa iyong mga gawa. Ang tinutukoy magliliwanag, ang kabutihan ng Diyos ay magliliwanag sa iyo, ang kagandahan ng Diyos ay magliliwanag sa iyo, ang hallelujah, katuwiran ng Diyos ay manatili sa atin. Ang ibig sabihin ng shining, let the glory of God shine upon us. Ang kalwalatian ng Panginoon ay magliliwanag po sa atin para hindi tayo mahiwalay sa Panginoon. Ngayon, ang star in the Hebrew words, pukab na ibig sabihin, meaning of Messiah, ibig sabihin ng Mesiyas. Kapag may star kaya star ng Mesiyas, o brother, mga kapatid, iyong mga kabataan, personification sa iyong katauhan, ang God's omniscient, ang katalinuhan, ang kaalaman mula sa Diyos. Blessing and shining as a prince. Kaya na kailangan magiging liwanag po tayo, kumikintab ang liwanag as a shining star sa Panginoon. At ang shining star kagaya po ng prince. Ang prince magliliwanag. Ikaw, prinsipe ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang bawat tumanggap sa Panginoon, we are like a shining stars. Bituin man nagliliwanag. Kung titingnan mo ang bituin sa kalangitan, natin, sabi ng Panginoon kay Abraham, your seed like stars in heaven. Ang bituin sa kalangitan ay halos hindi mo mabilang, di ba? Nakahulugan, kamad po ng Panginoon, magiging shining star po tayo, magliliwanag ang ating mga mabuting gawa. Amen? Hindi po magiging kadiliman ang buhay natin. Without God, you will remain in the darkness of this world. Manatili ka sa kadiliman sa mundong ito. Ibig sabihin, kailangan natin ang shining glory ng ating Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Kailangan natin ang kalawalatian ng ating Panginoon. Alam mo, kapag nagpupuri ka sa Panginoon, mananahan ang kalawalatian ng Panginoon sa atin. Hindi ba sa Psalms 22 verse 3, God inhabits the praises of His people. Kapag tayo lang nagpupuri sa Panginoon, palakasin ka Panginoon, nagliliwanag ka sa Panginoon, salik ka nagpupuri sa mundo, magpupuri sa mga awit sa mundo, magpupuri kay Satanas, ay dumidilim ang buhay mo sa Panginoon. Ngunit kapag nagpupuri ka sa Panginoon, magliliwanag ka sa Panginoon, kumikintaw ang hallelujah, may buhay sa Panginoon, lumiliwanag ka sa Panginoon, nalagilin ka, kumikis ka sa Panginoon. Amen. Na ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahan
loob ay nakikita sa katawan. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Amen? So, ang isang halimbawa po, si Daniel. God has sent His angel and has shut the lion's mouth that they have not hurt me, for as much as before Him in innocence she was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. Hindi siya nasaktan. Hindi siya nilapa ng leon. Nung siya itinapon sa yungib ng leon, dahil pinaparatangan si Daniel na lumalabag sa batas ng hari. Dahil siya ay nanalangin sa ating Panginoon. Ngunit kahit ang hari ay kaibigan niya, si King Darius, wala siyang magawa dahil naglagay ang mga kalaban niya na inggit sa kanya na ang manalangin sa buwan na yon ay itapon sa yungib ng leon. Dahil nasiliwan na nga pag may batas pala, ay kaibigan mo, anak mo, kapag nalagyan mo ng batas na yon, hindi mo babalikin ang batas. Kaya kung ano ang batas ng ating Panginoon, mangyayari yan. Kung ano sinabi ng Panginoon ay mangyayari yan. For God is bound by His word. Ay ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang tao ay sinungaling. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Dahil sinabi sa Numbers 23, verse 19. Man is a liar, but God is not a liar. Kaya, ang Panginoon ay nagsasabi, my words will not turn to be void, but it shall accomplish what He said. Ang sinabi niya sa Isaiah 55 verse 11. Kaya ang kanyang mga salita ay hindi mapawalang bisa. Kung ano ang sinabi niya ay magaganap niya. Amen ba? Kung anong hulang sinasabi ng Panginoon ay ganap niya. Kaya iningatan ng Panginoon ang lingkod niya na si Daniel dahil nalangit sa kanya. Salit na lalapain siya ng leon. Siya ay iningatan ng anghel ng Panginoon dahil siya nalangit sa Diyos na may lalangit sa langit sa lupa. Siya nalangit sa Diyos na may hawak sa mga hayop sa mundo ito. Amen? Kaya there is power in prayer. Kaya huwag natin underestimate na hindi na po na kailangan na lalangin. Di ba? Nalala ko nung pumunta kami sa kamag-anak ni Mrs. na offer na sinisay, manalangin na panalangin kayo ng kill. Marunong naman kami manalangin yan. Di na kami alam manalangin. Yan marunong kami manalangin. After that, nung pinag-umayabak niya, ano nangyari sa kanya? He was, mga kapatid, struck with accident. Siya ay nagkaroon ng accident in their place sa kanyang lugar. Kaya sumabog ang kanyang mukha at siya po ay emergency at bumalik siya dito sa Pilipinas ngayon at siya po ay namatay. Kaya huwag natin ibaliwala ang prayer. Kung lumabas ka sa tahanan, before you go outside, you need to ask the Lord and pray to the Lord. Kaya nalilito kung ayaw pang manalangin sa Panginoon, for without God, we can do nothing. Amen? Kaya si Daniel ay naging halimbawa na siya'y tinubuan ng Diyos sa panalangin. Amen ba? Purihin natin ang ating Panginoon, kaya kailangan tayo manalangin sa Panginoon. Si Daniel sinalangin at umaga, tanghali, gabi, 3 times siya nanalangin. Si David, siya nagpupuri sa Panginoon 7 times a day. Kaya huwag tayo magsasawa sa pagpupuri sa Panginoon, huwag tayo magsasawa sa panalangin sa ating Panginoon. Amen? Kaya ang liwanag na ni Daniel ay siya mag-iingat ko sa kanya. Gusto ng diablo na siya ay patayin. Sa pamagitan ni tapon sa bibig ng leon. Ngunit dahil ang tala ng umaga sa kanya, ang kanyang liwanag ng kanyang bituin ay nanatiling nagliliwanag, siya ay iningatan ng ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Nandyan po ang proteksyon ng Panginoon kapag nagliliwanag ang iyong bituin. Isang halimbawa si Moses. Kung alam natin ang buhay ni Moses, in Exodus chapter 2 verse 10,
the child grew, and he brought him unto Pharaoh's daughter, and he became her son, and she called his name Moses, and she said, because I drew him out of the water. Ang paging halimbawa sa buhay ni Moses bilang siya ay shining star ng ating Panginoon, nagliliwanag na bituin. Nung siya isinilang, galit na galit po si Pharaoh dahil ang ibinalita sa kanilang lugar na mayroong isilang na bata na maglabas sa bayan ng Israel sa pagkaalipin. Kaya nagdeklara si Pharaoh ng lahat ng may sinilang na bata ay dapat patayin. Kaya lahat ng mga bata at mga sanggol ay pinatay. Ngunit dahil si Moses is a shining star, nagliliwanag siya sa Panginoon. Ang ginawa ng kanyang magulang, inilagay po sa basket at siya po ay ipinaagos po sa ilog. Kaya maasa siya kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanya. Ngunit sa blessing ng Panginoon, sa protection ng Panginoon, the shining star ng Panginoon sa kanya, ay nakita ng anak ni Pharaoh na babae habang sila ay naliligo doon sa river, at nakita niya ang isang basket. At sinabi niya sa kanya, katulong, tingnan natin bakit may lumulutang-lutang na basket. Nung tinignan ay isang sanggol na bata. Tuwa siya sa sanggol, sabi niya, gusto ko kumamit anak ang sanggol na ito. Puri natin ang Panginoon, kapag mayroon po pagbanal sa iyong bituin, sa iyong buhay, ngunit kapag ikaw ay shining star, inangat ka ng Panginoon, proteksyonan ka ng Panginoon, nilayo ka sa kanyang kapahamatan ng diablo na bigay ng kapahamakan. Gusto ng diablo, papatayin siya. Ngunit, dahil anak siya ng Pharaoh, ay he was protected by the law ng batas ng kanyang anak. Dahil anak siya, hindi siya pwede papatayin. Isipin mo, hindi pala alam niya na yun pala ang anak na yun ay magpapalabas sa kanya. Ang mga Israel na yun ay tunay na ilabas. Ibig sabihin, nung mula kapag isinilang sa Panginoon, kapag ay shining star ka sa Panginoon, bituin ka ng liliwanag, proteksyonan ka ng Panginoon hanggang lumaki ka, at kapag lumaki ka na, magpagalit ka sa Panginoon, mag-i-use mo ka sa Panginoon sa kanyang kariyar upang manatiling liwanag ka sa Panginoon. Amen? Yan ang buhay ni Moses. Hindi siya shining sa kaya ginawa siya at dinamit siya ng Panginoon maging leader sa Israel upang palabasin sila sa pagkaalipin sa Egypto. Si Joseph, alam natin lagi natin kung tinalakay ang buhay ni Joseph. He is a shining star na si Joseph. Dahil sa panaginip ni Joseph, ang sabi niya sa Genesis 37 verse 9, and he dreamed yet another dream and told his brethren. Nagkaroon siya ng panaginip at sinabi niya sa kanyang mga kapatid, and behold, I have a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11th star made obeisance to me. Nagkaroon siya ng panaginip, ng mga panaginip, at sabi niya, ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay lumukod po sa kanyang bituin. Nagalit ang kanyang mga kapatid. At sabi niya, anong ibig sabihin nilukod kami sa iyo? Kapag ikaw ay nagliliwanag sa Panginoon, kapag ikaw nagiging liwanag sa Panginoon, na shining star ng Panginoon, sino man sila, ano man sila, hallelujah, ay pagpapalain, hallelujah, yung bituin, ang iyong hallelujah buhay sa Panginoon. God will promote everyone that are shining star, nagliliwanag ka sa Panginoon, hallelujah, promote ka ng ating Panginoon sa ayaw mo sa gusto, if you are a shining star sa Panginoon. Amen? Kaya, dahil nagalit at nainggit ang kanyang kapatid, si
siya ay itinapon sa balon. Ang sabi ng kanyang kapatid, huwag natin patayin ang ating kapatid. Ibinta na lang natin. Ibininta sila sa dayuhan sa halaga ng 20 pieces of silver. Ang halaga niya yan ay 20 pirasong pilak lang para katumbas sa ating Panginoon. At siya ay dinala ng may Midianita doon po sa Egypt na naging katulong ni Potiphar na katiwala ni Paraon. Nung siya naging katulong doon, siya ay gumagwapo, naging shining star siya, pinanditan siya ng asawa ni Potiphar na gusto na sisirain ang buhay niya. Ngunit kapag ikaw shining star, manatili kang matuwid sa Panginoon, manatili kang banal sa Panginoon, manatili kung ayaw sumunod sa lipunin ng Panginoon, in order that our shining star ay manatili ang liwanag natin sa Panginoon. Inuulit natin ang Panginoon para manatili ang liwanag mo sa Panginoon, manatili kang matuwid, manatili kang banal, manatili kang sumunod sa lipunin ng Panginoon kahit anong mga pagsubok. And God will promote this shining star, magliliwanag. And dahilan si Joseph, he was promoted to be a governor. At naganap na ang araw at ang buwan at ang bituin ay yukod sa kanya. Tumutuko yan, ang araw at ang buwan ay ang kanyang mga magulang. Ang 11 bituin tumutukoy sa kanyang 11 anak. 11 kapatid dahil sa pang-12. Nangahulugan, kapag shining star pala ang isang nilang, ipromote siya ng Panginoon. Pero bago promotion, maraming mga pagsubok po sa kanya. Bago i-promote ka ng Panginoon, bago maganap ang iyong dreams at shining star, maraming pong mga pagsubok sa kanya. Kaya, very normal, tandaan natin, ang paglilingkod sa Panginoon, maraming pagsubok. Kaya manatili lang tayo, hallelujah, matapat sa Panginoon. Manatili kang liliwanag ka sa Panginoon. Manatili kang liliwanag ka sa sangkatauhan sa iyong mga kapatid. Tandaan natin, if you are a shining star, kaingitan ka talaga. Kapag ipromote ka, marami na ingit sa iyo. Kahit ang kanyang kapatid, kinaingitan siya. Bakit manatili pa rin siya matapat? Manatili pa rin siya humble sa Panginoon. Dahil sinabi sa Proverbs chapter 22 verse 4, by humility and fear the Lord shall riches all and life. Sa kawal kakubawaan sa iyo po, pag-akot sa Diyos, darating, hallelujah, kayamanan at karangalan at hallelujah, buhay. Kaya nga, he became a governor, pero ang kanyang panaginip nung siya na edad ng 17 years old. At na-fulfill ang kanyang panaginip when he was rich and 30 years old. How many years naganap niya? It takes 13 years bago naganap. So, huwag tayo mag-apura sa Panginoon, kaya na kailangan manatili lang tayo sa Panginoon. No? May ba? 17, 20, ano ba? Bali, 23 years. 23 years kasi 30 years. 13 years na tama, 13 years. Kaya kailangan natin po ang katapatan natin sa Panginoon. Huwag tayo makapura kung anong mga pangarap mo sa buhay na natili lang tayo katapat sa Panginoon. Hallelujah! Kaigitan ka ng kapatid mo, kaigitan ka ng magulang mo, gusto ka nila itapon, gusto ka nila patay, gusto ka nila ibita, nung hayaan mo lang ang kaluluwa ng Panginoon. Hallelujah! Anak, manatili ka lang ng liwanag, ang iyong kabutihan, ang iyong kagandang loob, ang iyong patuwiran, kabanalan sa ating Panginoon. Amen ba? Amen? Yan ang kailangan natin. Ang buhay po ng isang nilang ito si David. David was promoted to be a king. Replacement po kay King Saul. Bakit inalitan po si King Saul? Dahil nung siya ay hindi mahari, masunurin siya. Kung siya hindi hari, siya ay disobedient na sa Panginoon. Kaya kasi sinabi sa
1 Samuel chapter 15, verse 22-23, obey is better than sacrifice. Rebellion is a sin of witchcraft, and stubbornness is a sin of iniquity and idolatry. Because they rejected the word of God, God rejected the king. Ibig sabihin, kapag hindi tayo maging masunod sa Panginoon, ang shining star na nagliliwanag ka, mapatay ang liwanag sa buhay mo. At papalitan ka ng Panginoon. God will replace your shining star. Salit naging shining star, magiging dark star na, magiging dilim. Kaya ngayon, di ba kapag ang mga bituin, kung minsan ay hindi nakikita dahil po sa kadiliman. Makikita mo lang ang liwanag ng shining star kapag magandang panahon, di ba? Ibig sabihin kung minsan ang buhay mayroon pong kadiliman, ngunit manatili ka lang shining star at narating pagliliwanag ang iyong bituin, ang mga bituin, hallelujah, ang aming katapangan sa ating Panginoon. Kaya nga si David, noong naalis ang Espiritu ng Panginoon, pinalitan ng Diyos ng Espiritu masama. Bear in our mind, kapag inalis ng Panginoon ang Espiritu ng kabutihan, papalitan ng Diyos ng Espiritu ng masama. Hello? Kaya kung hindi ka magtataka, na kung minsan, bakit dati mabait na tao, diba naging masama? Dahil hindi siya naging hindi siya naging masunod. Kaya nga, sabi dito, sa 1 Samuel chapter 19, verse 9-10, and the evil spirit from the Lord was upon Saul. Ipinadala ng Diyos ang masamang espiritu sa kanya, pinalitan ang good spirit. And he sat in his house, and with his javelin in his hand, and David played with his hand. Kapag natutugtog si David ng instrumento, naaliw siya, naalis ang masamang espiritu, napapayapa siya. Ibig sabihin, kapag masama ang pakiramdam sa iyong kaisipan, nagugulihan ka, anong gagawin mo? Pupuri ka sa Panginoon. Kaya habang siya nagpupuri, ang napapayapa ang tao nakarinig sa mga awit sa Panginoon. So, as a first thing, sabi nito, and Saul sought to smite David, even to the wall with the javelin, but he slipped away out of Saul's presence, and he smote the javelin into the wall, and David flee and escaped that night. Dahil sa inggit niya, dahil bakit sabi niya, taong ito ay, kinakasihan ng Espiritu ng Panginoon, hindi. Kaya kapag ang tao pala na kinasihan ng Panginoon, at wala ng Espiritu ng Panginoon, karoon ka ng inggit. Kinaingitan mo kayong kapwa, kahit ang kanyang kapatid, kahit ang tumutulong sa kanya, gusto niyang patayin. Din naman, kapag ikaw pala, tayo pala na naging shining star na hindi po ang star na madilim. Gusto niyang patayin ang iyong liwanag. Kaya hindi ka nakakaka na may mga kapatid na sinisiraan niya kanyang kapatid. Para papatayin ang kanyang liwanag. So, si Jesus Christ, sa buhay ni Jesus Christ, Matthew chapter 2 verse 10 and 11, and when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented unto him a gift, gold, frankincense, and myrrh. Nung nakita nila ang sanggol na nagliliwanag ang sanggol dahil po sa shining star, dahil si Jesus Christ, He is not only a shining star, He is a bright and morning star. Si Satan is a morning star. But Jesus Christ is a bright and morning star. Ibig sabihin, ang bituin na nagliliwanag upang magliliwanag po sa sangkatauhan.
tatlong wise man. Ang sabi ng ating nung unang kinabis na natin, ay ang awit ng tatlong hari daw nung isinilang. Hindi po tatlong hari yung 3 wise men. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin, ang sumasambalan sa Panginoon yung mga matatalino. Ang mga bubo ay sumamba sa Panginoon. Hello? Do you believe it? Dahil ang mga bubo hindi naniniwala sa Diyos. In Psalms 14, the fool said, there is no God, all is abomination, there is none righteous. Kaya ang mga bubo, mga magbabaliw, wala sa kinikilalang Diyos. Walang matuwid. Ngunit ang mga matatalino, yan po ang sumasamba sa Diyos. Sinipuri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kapag matalino ka, ibig sabihin na rito ka upang sambahin mo ay para kayo ng Panginoon. Ibig sabihin kapag sumasamba ka sa Panginoon, tumatalino ka. Ang ayaw magsama sa Panginoon, maging bubo siya. Di ba? Grabe ka naman, Pastor. Ganyan na naman natin nangyari eh. Kaya hindi na kailangan sabahin mo ang Panginoon para maging matalino ka. Purihin natin ang Panginoon, eh ba? Hallelujah! Di ba sinabi ng James chapter 1 verse 5, if anyone lack wisdom, let him ask to God, or God give it liberally, and granted that shall be given to man. Amen. At sino man kailangan ng karunungan kaalaman, sumabak ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka niya ng karunungan kaalaman na wala kung panunumbat ang kapag nagbibigay, nanunumbat, naninisi, ang Diyos hindi nanunumbat, ay nagpapasalamat siya kapag magpagalit ka sa Panginoon. Eh, purihin natin ang ating Panginoon. Hello? Kaya, magliliwanag dapat tayo. May pong iba sa atin sa halip na magsamba, pinaharangan pa. Yan ang mga dark, dark stuff. Ang gusto magsamba, hinaharangan na ayaw masambahin. Dahil, sabi niya, hindi ka magsasamba para hindi ka magliliwanag, para hindi ka maligtas. Yan po, hindi ba ang mga kapatid ni Joseph gusto siya patayin? Hinaharangan. Kaya, tandaan natin, ang shining star ay nagliliwanag. Si Jesus Christ nagliliwanag at inupiran siya ng gold, frankincense, and myrrh. Ang gold signifies, mga kapatid, sa kanyang pagka-Diyos. Ang frankincense and myrrh ay nagsimbolo po na mayroon siyang sakripisyo at siya po ay mamatay. Hindi ba ang myrrh ay yan ang pang-ambal sa mga? Ibig sabihin mamatay. Ibig sabihin, bear in our mind na kapag shining star ka, gusto ko talagang patayin. At kinakailangan mamatay ng ating laman. If you want to be a shining star, kinakailangan mamatay ang ating laman. Bibili. Kaya sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 31, I must die daily. Kaya kailangan mamatay tayo araw-araw. Ang tumutukoy ay iniibig sabihin ang ating gawa ng ating laman. Kinakailangan huwag sundin ang gawa ng ating laman. Kinakailangan sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Kapag sinusunod mo ang iyong laman, maraming matitisod sa iyo. Hello? Bear in mind, tandaan natin yan. If you are following your fleshly desire, many will be offended. At matitisod sa iyo. At sa ikakamatayan ng pananampalataya, pakitan niya, kapwa na natitisod, makatayo. Hindi ba sinabi sa Romans chapter 8 verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. Kaya, kung ngayong kapatid ay naging katitisuran, yan ang hindi na siya shining star, dark star siya. Kaya kapag alam mo na madilim na bituin siya, magliliwanag ka sa kanya. Ay, may babuhay na tayo, Panginoon. Magliliwanag ka sa kanya. Magiguwalag ka sa kanya. Ay, may babuhay natin ang ating Panginoon. You will be a shining star. Magliliwanag ka na magliliwanag sa Panginoon. Hallelujah! Ang iyong
Amen? Magliliwanag po tayo sa Panginoon. Kaya nga, kapag nagliliwanag ka sa Panginoon, yan ang maganda. Di ba sinabi ng Proverbs chapter 9 verse 10? Ano sinabi sa Proverbs chapter 9 verse 10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge and holy understanding. Kapag mayroon kang pagkatakot sa Diyos, magkaroon ng karunungan at kaalaman at magkaroon ka ng kabanalan. Kung magkaroon ka ng kabanalan, magkaroon ka ng understanding. Hello? You will not have an understanding. You will have an understanding if you are not living a holy life. Kaya ang mga kapatid na hindi namumuhay ang kabanalan, salit ng understanding, misunderstanding. Hello? Salit na maunawain, hindi marunong mag-unawa. Dahil namumuhay sa wickedness. Diba? Kung nais natin maligtas tayo, mamumuhay tayo na shining star, mamumuhay tayo may pangalaman. Malapahan natin ang Panginoon. Amen. Kinakailangan lang. Ano sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 9? Let every man lifting up holy hands, praying everywhere without doubting. Ang lahat ng mga tao ilataas sa kanyang kamay, nalalangin sa maling na walang pag-alinlangan. Let the women, bear in mind, let the women be adorned themselves with modest apparel. Na ang mga kababaihan ay magsuot ng mahinhin na kasuotan. Ayaw ko ay papatatamaan ay kung gusto natin maligtas, maging shining star, magiging modest apparel tayo. Alam ko sabi, modest apparel. Hindi sinabi ko yan, sinabi na salita ng Panginoon yan. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, magsuot tayo ng modest apparel. Magsuot tayo ng mahinhin at modest. Kaya kapag nagsuot ka ng short, hindi mahinhin yan. Malakas mo ang suot yan. Sino ba na nag-short pero malakan? You are stumbling back to your brethren. Kasi instead of shining star ka, maging dark star ka sa kanila. Hindi ba yung improve doon sa kanya, bakit ganun siya? Instead of shining star, dark star, nagiging stumbling block siya. Di ba? At ano pa sinabi? That a modest apparel, not broided hair, nor pearl or gold, but a woman unto godliness in good works. Ibig sabihin, ang ating kagandahan hindi sa palamuti ng ginto o pilak o sa kagandahan ng laman o costly, but your godliness and to good works. Puri natin ang Panginoon. Amen ba? Amen? Amen? Kaya, kung tayo hindi namumuhay ng may kabanalan, hindi ka nag-shining star. If you want to be a shining star, you must live a holy life. Kapag namumuhay ka ng kabanalan, nainggit sa iyo si Satanas, ang mga dark star. Di ba? Kaya God wants us to be a shining star. Magliliwanag ka sa iyong kapatid, sa iyong mga kapitbahay. Hindi ba? Sa halip ka nagiging nagliliwanag, magiging katitsura, pati kapitbahay mo natisog sa iyo. May sinabi, di ba, Kristiyano yan? Born again yan, bakit ganun siya? Instead the shining star, dark star, nagiging bituin. Hello? Yan, gusto po ng Panginoon, magliliwanag po tayo. Kaya, ang sabi ko, we are created a star to shine. Tayo nilalang ng Panginoon na bituin na magliliwanag. God has created us to manifest His glory
as we are created in the image of God. Tayo nilalang ng Diyos na pahayag ang kanyang kalawalatian, nilalang niya tayo sa larawan ng Diyos. Do you notice that we are the image of God? Tayo ay larawan ng Diyos. If you are living a godly life, a holy life, you are the image of God. Ibig sabihin, kapag namuhay ka ng maka-Diyos at may kabanalan, ikaw ang larawan ng Diyos. Ngunit kapag namuhay ka ng kasamaan at katiwalian sa kasalanan, you are not the image of God, you are the image of the devil. Hello? Kaya ang image ng Panginoon, nagliliwanag ka sa kabutihan. Ngunit kapag ikaw namumuhay ng kasamaan, you are not the image of God, you are the image of the devil. Saan mo mabasa yan, Pastor? Baka namin nila alam yan. Di naman ang basa natin ang salita ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng kasalanan? Ang acronym ng sin is S-I-N. Ang ibig sabihin ng S-I-N, Satan and nature. Namumuhay ka sa mukha ni Satanas. Sa kalagayan ni Satanas, kaya namumuhay ka sa kasalanan. Kapag namumuhay ka sa kasalanan, ang kalikasan mo ay si Satanas. Kaya sinabi sa 1 John, chapter 3, verse 9, he that committed sin is of the devil. Di ba? Kaya kapag patuloy ka sa kasalanan, you are not the image of God, you are the image of the devil. Kaya huwag ka mag-speak na mapustos ka ng Espiritu ng Panginoon kung nabubuhay ka sa kasalanan. Huwag mo sabihin, bakit hindi ako napustos sa Espiritu ng Panginoon? Pastor na yan, masama pastor na yan, bakit siya? Hindi ang pastor ang bibigay ng Espiritu, ang Diyos ay nagbibigay ng Espiritu Santo. Kailangan mo lamang patuloy, magpabalan sa Panginoon. God will fill you with the Holy Spirit. Today is a celebration of Feast of Pentecost. If we want to be filled with the Holy Ghost, we must accept the righteousness at shining star sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Amen! Kaya sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay naliliwanag po sa atin. Kaya nga, we do not just merely exist. Hindi tayo na nandyan ka, tao ka. God has loaded us with blessing and potential. Hindi na sinabi na ikaw ay tao lamang. Kaya, ay sinasabi ko, kasi tao lamang ako ang awit na, kapag ang tao ay marupok, ay daling lumimot. Huwag mo sabihin marupok ka. If you receive the word of God, you receive Christ, you are the image of God. Hindi ka na mahina, kundi ikaw, hallelujah, may kapangyarihan sa ating Panginoon. May kalabuhin natin ang Panginoon. Hallelujah. You are loaded of blessing and potential. Hindi sabi, puspos ka na maraming pagpapala ang mga biyaya ng ating Panginoon. Kung ano man ang kaloob sa iyo ng Panginoon, you must be useful in the sight of God. Mayroon tayong potential, mayroon tayong kakayanan na magbago. To change to be a shining star if you want to be shining. Magliliwanag ka. Kaya if you are not shining as ought to be, then there is a problem. You notice? Kapag hindi ka nagliliwanag, may susi, you have a problem in your star. Kapag hindi ka nagliliwanag, siya sabi mo sa sarili mo, bakit hindi ka nagliliwanag? Dahil sa kasalanan. Siya sabi mo ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi nanimili po sa atin. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng freedom of decision and freedom of choice. Amen? Kaya nga, sinabi po sa Isaiah chapter 60 verse 1, hallelujah, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon me. Magliliwanag tayo, bumisip tayo, tumayo tayo, magliliwanag ang kalwalatian ng Diyos sa atin. Amen ba? Paano ka magliliwanag? Kailangan sambahin mo ang Panginoon. Paano ka magliliwanag? Magpabusbus ka ng Espiritu ng Panginoon. Paano ka magliliwanag? Ay pamuhay ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sinabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let
Let your light to shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kapag maging shining star ka, magliliwanag ka, maluwalhati ang ating Ama sa langit. Hello? Kapag nakikita ang mabuting gawa mo, sino mapupurihan? Ang Diyos. Ngunit kapag masama ka, anak, sino mapupurihan? Si Satanas. Kaya huwag natin purihin ang gawa ni Satanas. Di ba? May iba sa atin na, namatay siya, purihin ng Diyos. Huwag nagkasakit, purihin ng Diyos. Siya ay naghihirap, purihin ng Diyos. Ha? Sabi niya sa nasi, kapag gumagawa ko ng masama, pinipuri ko ng Diyos. Purihin mo pa rin. Purihin mo ang gawa ng Diyos, huwag mo purihin ang gawa ni Satanas. Kaya mga chismoso, itigil mo na yan, nagawa ni Satanas yan. Ngayon ba? Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Di ba? Kaya kung mabasa mo sa mga kasulatan, sa Ephesians chapter 5, verse 4, iwasan mo yan ang mga malalaswa, mga kasamaan, mga pakyapid, pangalunya, karumihan, mga mahalin ng mga salita, at mga pangbibiro na hindi nararap. Kung kapag tayo mahilig magbibiro, itigil mo pagbibiro na maglikha ng kaguluhan. Pwede natin ang Panginoon ay nagkakuluhan natin. Ayan, hallelujah! Maging shining star tayo sa ating Panginoon. Kung minsan tayo, maging matigas ang ulo natin eh. May tao tayo matigas ah. Kapag hindi matigas ang ulo lang, normal. Kapag hard-headed ka, wala nang solusyon yan. Hello? Ang sinabi sa Proverbs chapter 29, he that is often rebuke and hardness his neck when suddenly will come to destroy and there's no remedy. Sa Tagalog pa, ang naging matigas ang kanyang lig, ang kanyang kukuti, na lagi siya sinasaway, naging matigas siya, mababali na wala ng kalunasan. Habang hindi ka pa nababali, magmakalunas ka. Ngayon ba, puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mga matigas sa ulo na hindi nakikinig, dati ng araw, mababali. Ano mababali? Wala ng buhay. Baka sabihin, Diyos ko, bakit siya namatay? Ayaw ko ng Diyos na namatay tayo. Gusto ng Panginoon mabuhay tayo, kaya He is the resurrection of the Lord. Puri natin ang Panginoon. He is the resurrection of the Lord. Kaya, sabay natin yung Espiritu ng mga kaya kung tayo maging shining star. Amen? Hallelujah! Maging shining star. So, mayroon pong 8. Some star are not shining. Mayroong 8 naging dahilan bakit hindi ko nagliliwanag. Una, pinapatay ang kanyang bituin. Pangalawa, hinahijack ang kanyang bituin. Pangatlo, pinapadilit ang kanyang bituin. Pangapat, pinapalitan ang kanyang bituin. Panglima, ikinulong ang kanyang bituin. Pang-anim, minapula ang kanyang bituin na hindi magliliwanag. Minapula, ibig sabihin, ay inaalis siya sa kanyang pagkaliwanag. Pang-ito, pinapatamlay ang kanyang liwanag. Ibig sabihin, mag-fade na, maging matamlay na. Kaya kapag sabi ko, siksik ka, maging matamlay na. Kasi nag-fade na eh. Dati kang maganda, nagiging masimangutin, pagkakalitin, yan hindi na siya yung star. Parang kang, aso at unggoy. Pero hindi tayo aso at unggoy. Tayo ay natigil sa pagkatin. Napuhin natin ang ating Panginoon. Ang pangwalo ay tinakpan ang kanyang liwanag. Bakit tinakpan? Dahil nawala ang kanyang potensyal at talent. Yan ang mga paraan na hindi nagliliwanag. Kaya huwag mong patayin ang iyong liwanag. Huwag mong ipa-hijack. Huwag mong ipanakaw ang liwanag ng iyong bituin. Huwag mo hayaan
na magdilim ang iyong bituin. Huwag mo hayaan na palitan ang bituin. Ang iyong bituin na maganda kapalitan ng bituin ng sanglibutan. Alang-alang ang nahilig ko sa mahal, nahilig ko sa biling, doon sa pumunta sa club, patay siya doon siya. Sa halip na, nandiyan sa liwanag ng Panginoon. Na-replace ang kaliwanag niya, kaya nga nagdidilim siya. Pinalitan ang kanyang liwanag, at iba naman nakulong. Anong mga nakulong na liwanag? Ang mga bituin na hindi po nagsasamba. Kaya na doon siya sa kulungan. Kaya kapag hindi ka nagsasamba, hindi ka magliliwanag. Dahil ang magliliwanag sa Diyos naman, nakakaroon ka ng liwanag, ang mga bituin na ang liwanag nila galing sa Diyos yan. Kaya kailangan ng sambahin mo ang Diyos. Kapag kinulong ang iyong bituin, hindi ka magliliwanag. Mapalaya ka sa kulungan. Mapalaya ka sa kulungan ng kasalanan. Kaya nga, you are set free from the bondage of sin. Kaya nga sabi natin, you shall know the truth, and the truth shall set you free. In John chapter 8, verse 32, amen po rin natin ang ating Panginoon. At ikamipula ni Satanas ang iyong liwanag. Ang pagmipula ni Satanas, mililim lang ang liwanag mo. At gusto ni Satanas na sa halip na liwanag, pupupas na ang iyong liwanag. Hello? Pupupas ng liwanag. Kaya kumukupas na liwanag ng isang shining star, papalitan niya na replacement, exchange star. Diba? Kapag ikaw ay nagliliwanag, hindi na kinakailangan ng liwanag ng mundo. Hello? Ngayon ba? Kaya kapag nagliliwanag ka, maganda ka talaga. Pero ang mga nag-fade na, mayroong mga kalamuti. Ngayon sinasabi niya, hindi po sa kalamuti sa mundo ito, kundi sa iyong kagandaan, kabuti, kabanalan. Amen. Buhay natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nasabi, sa 1 Timothy chapter 2, verse 15, notwithstanding, let the woman be saved in childbearing if she continue in faith and godliness and charity and sovereignty. Kapag nanatiling ka ng sa pananampalataya at ang kabanalan at ang kahinahunan. So, tayo ay iniligtas ng ating Panginoon kung magliliwanag po tayo. Amen ba? Kapag nagliliwanag tayo, sinasabi sa 3 John verse 1 and 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health, even as thy soul prospereth. Ang hangad po na kayo magliliwanag na bituin, kapag nagliliwanag po tayo, maging prosperous ang buhay natin, hindi po tayo sakitin, kundi maging healthy po tayo. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah, Lord! Hallelujah! Praise God! Na shining star na nagliliwanag. Kapag magliliwanag ka, paano ka manatiling magliliwanag at magliliwanag? Sinabi po sa Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. Ang bunga ng matuwid ay puro kahoy ng buhay. But he that winneth souls is wise. Kaya, para magliliwanag po tayo na magliliwanag, maging buhay na kahoy na buhay, kailangan mag-akay tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen ba? Praise God! Mag-akay na tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At sinabi po, hallelujah, sa Matthew chapter 9 verse 36, 37, and 38, but when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as a sheep having no shepherd. Then said unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that he will send forth laborers into his harvest. Kaya nga ibig sabihin, kapag tayo ay mag-akay ng kaluluwa, manalangin sa harvest, we shall be a shining star. Kaya nga sinabi ni Daniel, be the turn into meaning to righteousness, shall be a star shining forever and ever. Maging tila na nagliliwanag na bituin, magwalang hanggan kapag
Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga sinabi sa Acts chapter 1 verse 18, and Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house, and many of the Corinthian hearing believed and were baptized. Si Crispus chief na ruler ng sinagoga, naniniwala sa Panginoon, pati ang kanyang sambahayan, at marami sa Korinto nakarinig at sumumpalataya, at sila po ay nagpabautismo. Kapag narinig mo ang Ebanghelyo ng Panginoon, natanggapin mo ang Panginoon Jesus, kaya huwag mo i-delay, maging shining star ka, kaya tanggapin mo ang Panginoon, sumumpalataya sa amin, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus para sa kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Acts chapter 2 verse 38. Amen and amen. Ngayon, and James chapter 5 verse 20, let him know that he which converteth and that the sinner from the error of his way, at alalahanin natin na ang nag-aakay ng makasalanan sa kanyang kalituan shall save a soul from death, ang magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan, and shall hide a multitude of sins. Pagpapuri natin ang Panginoon para matakpan ang ating mga pagkukulang, mga pagkakablit, mga pagkasala. Mag-akay tayo ng mga kaluluwa. Sabi natin, mag-akay tayo ng kaluluwa. Maging shining star. Kapag maging shining star ka, mag-akay ka ng kaluluwa. Hindi ka maging katisuran. Ang naging katisuran, hindi ka shining star. Dark star yan. Para magliliwanag ka, mag-akay ka ng kaluluwa. Dalhin mo sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Mayroon ka namang nadala ng kaluluwa sa Panginoon. Maging shining star ka sa ating Panginoon. Amen. Matakpan ang iyong mga kasalanan at ang panalangin mo sa Panginoon. Laging tugunin ang Panginoon. At sabi niya, confess your fault one to another, pray one to another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. At sinabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not weary in well-doing. For in due season ye shall reap if we faint not. Huwag tayo maghihimagod sa paggawa ng mabuti. Sa tamang panahon ay ating pumaani ang ating gawang mabuti. And 126 verse 6, ang sabi ng Panginoon sa kanyang kasalita, he that goeth forth and weepeth bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing, bringing his shields with him. Ang nagdadala sa Panginoon at malabas na naghuy, nanalangin sa Panginoon. Kapag nanaguy ka, hallelujah, nanangis ka sa Panginoon, magdadala ka ng binhi, at ang binhi mo na sa walang pag-alinlangan, at ang iyong mga iyak ay papalitan ng kagalakan, at kagalakan mo dahil magdadala ka ng mga tangkas-tangkas ng mga pagpapala, tangkay-tangkay ng mga pagpapala, layapusin mo mga pagpapala. Amen. Dahil, hallelujah, umiyak sa Panginoon. Dahil sinasabi sa verse 5, he that soweth thirst shall reap in joy. Ang nagasik ng mga luha ay aanin ng kagalakan. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen and amen. The last verse po, hallelujah, ilan po kayo tayo lahat. At ang sabi ng ating Panginoon, remember, therefore, from whence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan ka natisod, kung saan ka nalaglag. Repent and do the first works. Magsisisi ka at gagawin mo ang nararapat. Or else will I come to thee quickly, libanek, ako ay darating sa iyo, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Kapag hindi po tayo magsisi ng ating kasalanan, darating si Mr. Kamatayan at alisin ang liwanag mo. Ang candlestick, it is the life. Kaya nga sinabi sa Proverbs chapter 20 verse 27, the spirit of man is a candle, searching all the inner parts of the body. Ang iyong spirit, kagaya po ng isang kandila na nagliliwanag na sinasayasap sa iyong kabuturan ng iyong pagkatao. Kaya lalapit kayo sa Panginoon. Amen. Lalapit kayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, patawarin mo ako na hindi nagliliwanag ang bituin sa aking buhay. Kung madilim man ang iyong bituin,
hayaan mo magliliwanag ito. Tanggapin mo ang shining glory ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung tayo magsisisi ng ating kasalanan, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako, tinatanggap kita. Hallelujah! Ang ating tagapagligtas, puspusin mo ako ng iyong liwanag, ng iyong Espiritu Santo po, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Puspusin mo, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, Lord. Ito may pre-request, Panginoon, Lord. Sika, kaya na, Panginoon nyo. Mayroon pong langgat, Lord. Let your complete healing upon, Panginoon, here, Panginoon, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ikaw ang sabi pa ng Isaiah, Panginoon, 45 verse 11, the Lord, the Holy One of Israel, the maker of all things concerning your Son, concerning the work my hands commanding me right now. I rebuke the spirit of love and the spirit of fever in Jesus' name. Hallelujah, declare healing and deliverance upon their body, Panginoon, in Jesus' name. We are wounded for transgression, we are bruised for our iniquity, that is chastisement of our peace was upon the very stripe of our head in Jesus' name. Sa iyo lahat ay gumalik kami, Panginoon. Patawarin mo, Panginoon, sila sa kanilang makasalanan, Panginoon. O gagawin para patapat pa, Panginoon, bawat isa, Panginoon. Dadali ang liliwanag, dadali ang kalawalatian, dadali ang si kind of glory, Panginoon. Dadali po, Panginoon, ang iyong anointing, Panginoon, Lord. Hallelujah! Let us worship the Lord. Let us pray to the Lord. Asking forgiveness to the Lord. Hallelujah! 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 The altar is open. Hallelujah! Lumapit kayo sa Panginoon. Dahil sinabi ng Matthew chapter 11 verse 28, lahat na mapagal, lahat na bibigatan ng lupa, lalapit sa Kanya at ibigyan niya tayo ng kailangan. May pangailangan ka ba? Come to the altar of God. Hallelujah. Praise God. Sino may pangailangan sa Kanya, lumapit sa Kanya. Siya ay matuwid at matapat, magaligin ka, tugunin ang iyong pangailangan. Hallelujah. If we know how to give good gifts to your children, how much more your Heavenly Father will give the Holy Ghost to them that ask Him. How much more your Heavenly Father will give healing, hallelujah, to them that ask Him. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Come on. Hallelujah. Ask the Lord. Lord, magalingin mo, Panginoon, sa kailahon mo, Panginoon. Lord, Espiritu ng lagnat, I rebuke in Jesus' name. I rebuke in Jesus' name. By your stripes healing po, Panginoon, Lord. Lumayas ng lagnat, ang demonyo ng lagnat, ang demonyo ng virus, mga malusa, pagkatunaw ka. By the blood of Jesus, by the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Lord, I declare, hallelujah, deliverance, I declare healing, protection upon your children, those who are worshiping you, Lord, hallelujah. Nagsisisi ng kasalanan sa iyo, there is protection, there is healing, Panginoon, Lord. Amin po, Panginoon, diniklara ang iyong po kagalingan po, Panginoon, katiwasayan po, Panginoon, Lord. Wala, Panginoon, nadaloy na virus, wala po, Panginoon, kapipinsala ng virus po, Panginoon. Sapagat ikaw nagsasabi, Panginoon, who's ever born of God, the wicked one touch it not. Ang ipinanganak na sa iyo po, Panginoon, walang masama pagalaw sa iyo, mga anak. Hallelujah, I declare protection, I declare healing, I declare deliverance. In Jesus' name, again, pray to the Lord, pray to the Lord, and in the name of the Diyos, Lord, hallelujah. Lord, patawarin mo, Panginoon, si Brother Ramil, Panginoon, siya mag-akay ng hallelujah to cover the multitude of sin, Panginoon, Lord, hallelujah. Maging shining star siya, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, sige, puri natin ang ating Panginoon, hallelujah, 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 puri natin ang Panginoon, hallelujah, praise God, praise God, praise God. Dalay ko po, Panginoon, sa Panginoon, pili, Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Bless her, Panginoon. Let the shining star upon her, Panginoon, Jesus' name, in Jesus' name. The shining glory, Panginoon, in Jesus' name. Patawarin mo siya sa kanyang kulang pagkamali, in Jesus' name. Amen and amen. Receive, hallelujah, the shining star of God, in Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. Pray po, Panginoon, Lord. Hallelujah, sa name, Panginoon, Diyos, Panginoon, Panginoon. In Jesus' name, Lord, have the Holy Ghost. Hallelujah, sa Panginoon, Lord, hallelujah, with the Holy Ghost, in Jesus' name. Hallelujah, Panginoon. Sa Panginoon, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon, blessed, blessed in Jesus' name, Lord. Sa Panginoon, bless, Panginoon, in Jesus' name, amen, amen, and amen, and amen,